Walang mangyayaring mabuti sa buhay mo kung hindi ka nakatutok ng mabuti. Nothing good will happen to you without any focus. Kahit na gaano ka pa kabilis o kagaling sa buhay, wala kang mararating na malayo at hindi ka siguradong magtatagumpay kung wala kang focus. Remember that speed is useless without focus. And you will end up crashing in life without any specific goal. Sabi nga po, without any clear focus and direction, even a genius achieve nothing. Kahit na ang pinakamagaling, matalinong tao, kung wala siyang plano, kung sabog ang kanyang pag-iisip, siya ay mawawala, siya ay mapapariwara. Pero hindi po ba yan din ang malungkot na kwento at katotohanan ng buhay natin ngayon? Ang daming mga tao nagugulo ang isip. Maraming mga tao ang nalilito at naliligaw ngayon. Sabi po ng mga eksperto, ang attention span daw ng tao ngayon ay 8.25 seconds lang. Mas kakaunti kesa po sa attention span ng isang isda. Kasi po ang isang isda may attention span na 9 seconds. Tingnan niyo po, mas mahaba pa, mas marunong pa mag-focus ang mga isda kaysa sa ating mga tao. Noong po mga 2004, gumawa sila ng pag-aaral at nakita po nila, ang tao kaya niya mag-focus, makinig at manood for 2.5 minutes. Pero alam niyo po ngayon, kasalanan po ng devices, ng social media, pag-i-swipe, pag-i-scroll, ang kaya na lang po natin ibigay na focus ay 45 seconds. Napaka-iksi na lang ng ating attention span. Minsan, hindi nyo rin po masisisi mga tao. Dahil sa mga patong-patong, sunod-sunod na problema, nawawalan din ng focus ang tao sa kailangan niyang gawin. Kaya nga, nahihirapan siya at madalas nabibigo siya. But remember this, my dear friends, it is the fault of the devil why we lose focus sometimes in life. Bakit? Dahil alam po ng demonyo, pag malinaw ang iyong isip, malinaw din ang iyong gagawin sa buhay. The devil understands that when you are focused, you are unstoppable. Tandaan niyo po yun. Walang makakapigil sa iyo kung magiging tuwid, malinaw at kalmado ang iyong pag-iisip. Pag-focus ka, marami kang mabuting magagawa sa iyong buhay. Pansinin niyo po na pag meron kang pangarap na inaabot, di ba? Diyan nagkakasunod-sunod yung mga problema, yung mga pagsubok. Saan ang gagaling yan? Galing po sa masama. Kasi ayaw ng demonyong marating natin ang ating mga pangarap. The devil will send you many distractions so that you will not reach your dreams. The devil will distract you all of the time so that he will pull you down, because there is nothing more that the evil one desires other than the destruction of our life and soul. Kahit na sunod-sunod yung mga pagsubok mo, yung mga problema mo sa buhay, isa lang dapat ang palagi mong gawin. Huwag mong aalisin ang iyong tingin sa iyong mga pangarap. Huwag mong aalisin ang iyong tuon sa Diyos. Ang mga nagtatagumpay sa buhay, sila yung mga marunong mag-focus at tumutok sa mga bagay-bagay. Tandaan niyo po, you get what you focus. So focus on what you want. Di ba kayo nagtataka? Bakit minsan ang dami nating masamang nararanasan? Baka naman nakatuon ka lang dun sa mga kulang ng iyong buhay. Bakit puro na lang problema ang iyong nakikita? Kasi yan lang ang iyong tinitignan. Kung ano ang iyong tinitignan, yan ang iyong tatanggapin. Amen? Kung saan ka nakatuon, mapapasayo yan. Kaya bakit hindi mo ibaling ang iyong tuon dun sa mabuti, sa maganda? Bakit hindi mo palaging bigyan ng pansin ang iyong panaginip para maabot mo yan? Amen? Minsan, ang kailangan lang natin ay isa-isahin natin ang dapat nating gawin.
Mga kapatid, huwag mong pagsasabay-sabayin ang bagay. Tao ka lang. Isa lang ang buhay natin. Isa-isa lang ang iyong gawin. Kahit na paunti-unti, makakarating ka din. Di po ba? We must learn to discipline ourselves to do one thing at a time. If you want to be happy, if you want to be successful, if you want to be holy in your life, tingnan nyo, pag-focus ka lang sa iyong minamahal. Diba? Kinikilig ka. Diba? Ang saya-saya mo. Pag-focus ka lang dun sa iyong ginagawa. Nakakalimutan mo ang oras. Napakasaya mo dyan sa iyong trabaho. Yan ang problema na napakarami sa atin. Pinagsasabay-sabay kasi natin ang mga bagay. Kaya nga nagiging mabigat ang buhay. Kaya nga nawawala ang iyong tuwa at saya. Tignan nyo, merong mga ganyan na nagninegosyo. Kaya sila nalulugi. Magbubukas ng isang trabaho, pero pag may nakitang ibang negosyo na kumikita, gagayahin. Dahil uso yung mga nagsasangyupsal, magbubukas ng restaurant, pero nakita, uso ngayon ang ukay-ukay, ayun, nakikigaya. Dalawa na ang business, dalawa din ang pinagkautangan. Nakita, uso ngayon ang mga cafe. Nagbukas din ng cafe. Hindi pa man nagtagumpay sa isang business, dinagdagan pa ng dalawang business. Kaya nga nagkakabaon-baon sa utang. Kaya naman hindi nagtatagumpay at yumayaman. Amen? Bakit ba galit ang misis mo sa iyo? Baka kulang ka ng focus sa kanya. Amen? Kasi pag umuwi ka pagkatapos yung nagtrabaho, imbis na tignan mo siya, imbis na makipagkwentuhan ka sa kanya, imbis na kumustahin mo siya, anong ginagawa mo? Nakatutok ka lang dyan sa iyong cellphone. Naglalaro ka ng games. Pagkatapos pag hindi pa siya nakatingin, nanunood ka ng mga sexing babae na gumigiling. Talaga magagalit yan. Magseselos sa iyo. Nandyan yung asawa mo pagkatapos nakatingin ka sa ibang babae. May tawag po sila dyan, silent cheating. But see, what is that sin? Being unfocused. Amen? Ang tao nagkakamali pag nakakalimutan na niya na bigyan ng pansin ang Diyos. Dahil pag ang buong isip mo, ang buong puso mo nasa Diyos, hindi ka makakaisip na gumawa ng masama. Bakit hindi mo muna subukan, natutukan mo, bigyan mo ng tuon ang kagustuhan ng Diyos? Subukan mong maging seryoso sa iyong pagdarasal at pananalangin. Remember, you get what you focus. So, let us try to focus on God's will, to focus on the grace of God.